Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa kapangyarihan ng pag-asa? Sa bawat pagsubok ng buhay, may mga lihim na nabubunyag at may mga pusong muling nag-uugnay. Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kahit gaano katagal ang pagkakawalay, ang tunay na pagmamahal ay palaging hahanap ng paraan para makabalik. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kayamanan, kundi ang mga alaala na hindi mo mabitawan. Paano kung ang alaala ng isang nawawalang kapatid ay ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa iyong buhay, ngunit ito rin ang unti-unting pumapatay sa iyo? Ito ang kwento ng isang paghahanap na hindi lamang tungkol sa isang nawawalang tao, kundi sa paghahanap din sa nawawalang piraso ng sarili. Ang katahimikan, iyon ang unang bagay na napapansin ng sino man sa loob ng Hacienda del Sol. Isang katahimikang marangya na babalot ng amoy ng mamahaling pabango at lumang kahoy, ngunit nakakabingi. Para kay Sinag Alvaro, ang katahimikang yon ay isang halimaw na kasama niya sa pagkain tuwing umaga. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang lamesa na gawa sa nara, sapat ang laki para sa 20 tao. Ngunit sa umagang iyon, tulad ng libo-libong umaga sa nakalipas na 30 taon, siya ay mag-isa. Sa kanyang harapan ay isang tasang kape na lumalamig na at isang platong halos hindi nagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kabilang dulo ng lamesa, sa isang upuang walang laman. Ang upuang iyon, palagi itong nandoon, malinis, napakintab, at walang sinumang nangangahas na umupo. Ito ay isang monumento sa isang multo, isang paalala ng isang tawa ng bata na matagal nang nawala sa mga pasilyo ng mansyon. Bumuntong hininga si Sinag, ang tunog ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Sa edad na 40, nasa kanya na ang lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Pera, kapangyarihan, impluwensya. Ang pangalang Alvaro ay kinatatakutan at iginagalang. Ngunit sa tuwing titingin siya sa salamin, isang lalaking pagod at hungkag ang nakikita niya. Isang lalaking mayaman sa lahat ng bagay, maliban sa bagay na pinakamahalaga. "Sir," marang sabi ni Manang Elsa, ang matagal ng mayordoma ng mansyon, na biglang lumitaw sa kanyang tabi. Nandito na po ang bagong tagalinis. Hindi inalis ni Sinag ang kanyang tingin mula sa upuang walang laman. "Ganoon ba?" Malamig niyang tugon. "Siguraduhin mong alam niya ang mga patakaran." "Opo, sir." Siya po si Liwayway Jimenez. Mukha naman pong mapagkakatiwalaan. Sa wakas ay lumingon si Sinag. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang isang babaeng payat, nakatayo malapit sa enggrandeng hagdanan. Nakayuko ito habang kinakausap ni Manang Elsa. Simple lang ang kanyang kasuotan, isang blusang kupas at pantalon. Walang espesyal sa kanya. Isa lamang sa napakaraming mukha na dumarating at umaalis sa mansyon na ito. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang kape. Hindi na mahalaga. Hindi naman ito magtatagal. Lahat sila ay umaalis. Walang sino man ang kayang manatili sa isang bahay na mas malamig pa sa isang musoleo. Ilang oras ang lumipas. Ginugol ni Sinag ang kanyang umaga sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga libro at mga papeles na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na lumilipad pabalik sa nakaraan, sa isang hapon sa parke, sa isang maliit na kamay na bigla na lang nawala sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang kasalanan, ang kanyang habambuhay na parusa. Isang malakas na tunog ng nabasag na bagay ang biglang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Crush! Napatayo si Sinag. Ang kanyang panga ay nagtiim. Inis. Yun ang una niyang naramdaman. Sino ang tangang gumawa niyon? Naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya
ay mabigat sa marmol na sahig. Handa na siyang magalit, handa nang magpaalis ng kung sino mang pabaya. Ngunit nang marating niya ang itaas na bahagi ng hagdanan, natigilan siya sa tanawing nasa ibaba. Sa gitna ng malawak na pasilyo, nakakalat sa sahig ang mga bubog ng isang mamahaling florera. Sa tabi nito ay isang silver tray na tumagilid. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo ang bagong tagalinis. Si Liwayway, ngunit hindi siya nakatingin sa gulo na kanyang ginawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa pader. Ang kanyang mukha ay maputla, parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sinundan ni Sinag ang kanyang tingin. Doon, sa gitna ng pader, ay nakasabit ang isang malaking oil portrait. Ito ang paboritong larawan ng kanyang ama. Isang larawan ng dalawang batang lalaki nakangiti sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang isa ay siya, isang batang sinag na may mayabang na ngiti. At ang isa pa ay si Lucas, ang kanyang nakababatang kapatid, isang batang lalaki na may mga matang kasing liwanag ng mga bituin, isang nangiting kayang magpaliwanag ng buong mundo, at isang maliit na peklat sa ibabaw ng kanyang kilay mula sa pagkahulog sa bisikleta. Isang mukha na lumitaw sa kanyang mga bangungot sa loob ng 30 taon. Dahan-dahang bumaba si Sinag sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babae. Ang mga kasambahay ay nagsimulang maglabasan, ngunit isang tingin lang mula kay Sinag ay sapat na para manatili sila sa kanilang mga kinatatayuan, tahimik at takot. Hindi pa rin gumagalaw si Liwayway. Para siyang isang estatwa, nakatitig pa rin sa larawan. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang salita ang kumawala mula sa kanyang mga nanginginig na labi. Isang bulong na halos hindi marinig, ngunit para kay Sinag, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Diwaiya! Ang puso ni Sinag ay biglang tumigil sa pagtibok. Diwa, isang pangalan. Isang pangalang pamilyar. Ang palayaw na tanging siya at ang kanilang mga magulang ang tumatawag kay Lucas. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala dahil sa sobrang sakit. Paano? Paano nalaman ng estrangherang ito ang pangalang yon? Nakarating siya sa paanan ng hagdanan. Tumayo siya sa likuran ng babae. Ang kanyang anino ay bumabalot dito. Ramdam niya ang panginginig nito. Anong sinabi mo? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay mababa, malamig, at puno ng isang emosyong hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang mapanganib na halo ng pag-asa at pagdududa. Hindi lumingon si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatitig pa rin sa batang lalaki sa larawan. Hinawakan ni Sinag ang kanyang balikat. Ang kanyang pagkakahawak ay mas mahigpit kaysa sa kanyang inaasahan. Sino si Diwa? Ulit niya. Mas malakas ngayon, mas mapilit. Magsalita ka! Sa wakas, dahan-dahang lumingon ang babae. Ang takot ay bakas sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon pa roong iba. Isang bagay na hindi maintindihan ni Sinag. Isang bagay na parang pagkilala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya ni Sinag. Ang lahat ng kontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng 30 taon ay biglang gumuho. Sino si Diwa? Ang kanyang sigaw, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Ginigising ang lahat ng mga multo ng nakaraan. Ang sigaw ni Sinag Alvaro ay parang isang latigo na humampas sa hangin. At naramdaman ni Liwayway ang bawat hagupit nito sa kanyang kaluluwa. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Ang mga kasambahay ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanya at sa kanilang amo. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ang hirap sa paglunok. Ang mga daliri ni Sinag ay nakabaon pa rin sa kanyang balikat.
Isang paalala ng kapangyarihan at awtoridad na hawak nito. Paano niya sasagutin ang tanong na iyon? Ang isang maling salita ay maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan, sa habilin na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Kailangan niyang mag-isip, mabilis. Sa Sir, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinilit niyang salubungin ang nag-aapoy na mga mata ni Sinag. Nakita niya roon ang isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagkalito. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang bagay na nakakagulat. Sakit. Isang napakalalim na sakit. Sumagot ka. Mariin nitong utos. Huminga ng malalim si Liwayway. Pasensya na po, sir. Nabigla lang po ako. Gumawa siya ng isang kwento. Isang kasinungalingan na sana ay sapat na para iligtas siya sa sandaling iyon. Ang bata po kasi sa litrato, kamukhang-kamukha niya ang dati ko pong kaibigan sa ampunan. Si Diwa po. Matagal na po kaming hindi nagkita. Pinakawalan ni Sinag ang kanyang balikat, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw, bawat pagkurap ng kanyang mga mata. Para siyang isang ahas na nag-aaral sa kanyang biktima. Sa ampunan. Tanong ni Sinag, ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas mapanuri. Tumango si Liwayway. Opo, sir. Sa bahay Kalinga po. Doon po ako lumaki. Isang saglit na katahimikan. Tumingin si Sinag mula sa kanya pabalik sa litrato, pagkatapos ay sa kanya muli. Sige na, sabi nito sa wakas. Ang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. Linisin ninyo ang kalat na ito at sa susunod, mag-ingat ka. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan. Hindi na lumingon pang muli. Ganoon na lang iyon. Parang isang bagyo na biglang dumaan at bigla ring nawala. Nag-iwan ng pinsala at katahimikan. Habang pinupulot ni Liwayway ang bawat piraso ng bubog sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang bagay na iba. Ang kanyang puso ay kumakabog dahil sa kumpirmasyon, ang pangalang Diwa. Totoo nga, ang kwento ng kanyang ina ay hindi isang panaginip. Ang natitirang oras ng kanyang trabaho ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Naglinis siya, nagpunas, sumunod sa mga utos ni Manang Elsa. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, nasa isang pangako na ginawa niya sa ilalim ng isang madilim na ilaw ng lampara. Maraming taon na ang nakalipas. Flashback. Ang amoy ng gamot at kamatayan ang bumalot sa maliit na silid. Nakahiga sa isang lumang papag ang kanyang ina. Ang balat nito ay manilaw-nilaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng ina, isang kamay na dati malakas at puno ng kalinga. Ngayon ay butot balat na lamang. Liway, anak, hirap na sabi ng kanyang ina, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Makinig ka, may habilin ako sa'yo. Tumango si Liwayway, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang batang lalaki, ang batang may peklat na parang bituin sa likod ng kanyang tainga. Huminto ito para umubo. Hindi siya dapat naroon sa ampunan. Kinuha siya. Ninakaw siya sa kanyang pamilya. Sinubukan ko siyang tulungan, Liway. Pero natakot ako. Ang pagsisisi sa boses ng kanyang ina ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Hanapin mo siya, anak. Bulong nito. Ang mga mata ay nagsusumamo. Hanapin mo si Diwa. Ibalik mo siya sa kanyang pamilya. Iyan lang. Iyan lang ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Mangako ka. Opo, inay. Humahagulgol na sagot ni Liwayway. Pangako, inay. Hahanapin ko po siya. End of flashback. Pagpatak ng 5:00, mabilis na nagpaalam si Liwayway. Hindi siya umuwi. Sa halip sumakay siya ng jeep papunta sa isang lugar na kabaligtaran ng marangyang mundo ng Hacienda del Sol. Ang masikip,
maingay, at makulay na distrito ng sining sa Quiapo. Dito, ang mga pader ay mga canvas, ang hangin ay amoy pintura at usok. Ang tunog ay halo-halong busina ng sasakyan, sigawan ng mga nagtitinda, at musikang nagmumula sa mga lumang speaker. Ito ang mundo ni Diwa. Ilang linggo na niya itong ginagawa. Pagkatapos ng kanyang trabaho, pumupunta siya rito. Nagmamasid mula sa malayo. Sinusubukan na magkaroon ng lakas ng loob na lapitan ito. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, mayroon na siyang katiyakan. At doon, sa isang pader sa gilid ng isang lumang gusali, nakita niya ito. Nakatalikod ito. Abala sa pagpipinta. Suot nito ang dati nitong damit. Isang puting t-shirt na may mga mantsa ng pintura at kupas na maong. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba at magulo. Sa kanyang tabi ay mga lata ng spray paint. Ang kanyang ginuguhit ay isang malaking mural, isang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat, isang liwayway. Napatigil si Liwayway. Ang kanyang puso ay biglang nag-init. Nagkataon lang ba? Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng mga taong dumadaan, sapat na malapit para makita ang detalye ng kanyang ginagawa, ngunit sapat na malayo para hindi mapansin. Nakita niya ang bawat galaw ng kanyang kamay, ang bawat guhit ng pintura. Mayroong kalungkutan sa kanyang mga galaw, ngunit mayroon ding isang pagnanasa, isang buhay na hindi kayang itago ng kanyang magulong pananamit. Pagkatapos, isang sandali. Itinigil niya ang kanyang pagpipinta at inunat ang kanyang mga braso. Iginilid niya ang kanyang ulo at sa saglit na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita ito ni Liwayway, isang maliit, kupas na peklat sa likod ng kanyang kanang tainga. Hugis bituin. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Siya na nga. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, natagpuan na niya siya. Ang batang lalaki mula sa kwento ng kanyang ina. Ang nawawalang kapatid ni Sinag Alvaro, para siyang nawalan ng lakas. Sumandal siya sa isang pader at pinanood lamang ito. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya sasabihin sa isang estranghero na ang buong buhay nito ay isang kasinungalingan? Na hindi siya si Diwa Cruz, isang artistang kalye, kundi si Lucas Alvaro, isang tagapagmana? Bigla, para bang naramdaman nitong may nakatingin, lumingon ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, ngunit para kay Liwayway, tumagal iyon ng isang kawalang hanggan. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang isang kalungkutang, tila matagal nang naninirahan doon. Ngunit mayroon ding kislap, isang kislap ng pagiging malikhain, ng isang diwang hindi kayang supilin. Mabilis na umiwas ng tingin si Liwayway, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naglakad siya papalayo, ngunit bago tuluyang umalis sa eskinita, pumasok siya sa isang maliit na panaderya. Bumili siya ng isang supot ng mainit na pandesal. Bumalik siya sa lugar kung saan nagpipinta si Diwa. Abala na ulit ito, dahan-dahan, at nang hindi napapansin, inilapag niya ang supot ng tinapay sa isang bangko malapit sa mga gamit nito. Isang maliit na bagay, isang munting alay, isang paraan para masabing, nandito ako, nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, dala-dala ang bigat at ang kagalakan ng kanyang natuklasan. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Napatingin siya sa kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang maging maingat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang buong katawan na niya. Alam kong nagsinungaling ka. Magkita tayo sa opisina ko bukas ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Liwayway kung kanino galing ang mensaheng iyon.
Hindi natulog si Sinag Alvaro ng gabing iyon. Ang kasinungalingan ni Liwayway Jimenez ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng kanyang mansyon. Kamukhang kamukha niya ang dati ko pong kaibigan sa ampunan. Isang paliwanag na masyadong simple, masyadong maginhawa. Para sa isang taong sanay na sa panlilinlang sa mundo ng negosyo, ang kasinungalingan ay may amoy. At ang amoy ng kwento ni Liwayway ay masangsang, kaya't ginawa niya ang tanging alam niyang gawin kapag nahaharap sa isang problema. Kumilos siya ng may bilis at walang awa. Bago pa man sumikat ang araw, ang kanyang pinakamagaling na private investigator ay kumikilos na. Armado ng dalawang pangalan, Liwayway Jimenez at Diwa. Ngayon, nakaupo si Sinag sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng Alvaro Tower. Isang tore ng bakal at salamin na tila isang sibat na nakaturok sa puso ng lungsod ng Hiraya. Sa labas ng bintana, ang buong syudad ay nasa kanyang paanan. Ngunit ang kanyang buong mundo ay nakasiksik sa isang manipis na brown envelope na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito. Ang mga litrato ang una niyang tiningnan. Mga larawang kuha mula sa malayo. Isang lalaking payat, nakasuot ng damit na may mantsa ng pintura, ang buhok ay magulo. Nakatayo siya sa harap ng isang pader. Ang kanyang kamay ay may hawak na lata ng spray paint. Seryoso ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Diwa Cruz. Ayon sa report, 25 taong gulang, walang permanenteng tirahan, isang street artist na kilala sa mga eskinita ng Quiapo. Walang pamilya. Lumaki sa bahay kalinga. Ang parehong ampunan na binanggit ni Liwayway. Tinitigan ni Sinag ang mukha sa litrato. Mayroong pamilyaridad doon sa hugis ng panga, sa paraan ng pagtayo. Ngunit mahirap masabi. Ang lalaki sa litrato ay mukhang magaspang, hinubog ng hirap ng buhay sa kalsada. Malayong malayo sa inosenteng ngiti ng batang lalaki sa portrait. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang set ng mga litrato. Si Liwayway, naglalakad sa Quiapo pagkatapos ng kanyang trabaho. Si Liwayway, bumibili ng pandesal. Si Liwayway, tahimik na inilalagay ang supot ng tinapay malapit sa mga gamit ng artist. Nagsalubong ang mga kilay ni Sinag. Isang manloloko? O ang sagot sa 30 taong pagdarasal? Posible kayang ang dalawang ito ay magkasabwat sa isang detalyadong plano para makuha ang pera ng mga Alvaro? Isinara niya ang envelope. Hindi na mahalaga. Isa lang ang paraan para malaman ang katotohanan. Ricardo, sabi niya sa intercom, ihanda ang sasakyan. Aalis tayo. Ang convoy ng 3 itim na SUV ay parang isang makintab na ahas na gumapang sa magulong trapiko ng Maynila. Ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng malinis at naka-aircon na loob ng sasakyan ni Sinag at ng maingay at magulong tanawin sa labas ay hindi niya pinansin. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang paghaharap. Huminto ang mga sasakyan sa bungad ng isang makipot na eskinita. Agad silang nakakuha ng atensyon. Ang mga tao ay napatigil sa kanilang ginagawa, nagbubulungan habang pinapanood ang mga lalaking naka-Amerikana na bumaba mula sa mga mamahaling sasakyan. Bumaba si Sinag. Ang kanyang suot na Italian suit ay tila isang baluti sa gitna ng karumihan ng lugar. Hindi niya pinansin ang mga nakatitig na mga mata. Sinundan niya ang kanyang bodyguard papasok sa eskinita. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay isang banyagang tunog sa sementadong daan. At doon, sa dulo ng eskinita, nakita niya ito, ang lalaki mula sa mga litrato, si Diwa. Abala ito sa pagpipinta, nakatalikod sa kanila. Ang imahe ng isang malaking agila na lumilipad ay unti-unting nabubuo sa pader. Tumigil si Sinag ilang talampakan mula sa likuran nito. Ang kanyang mga bodyguard ay kumalat, bumuo ng isang kalahating bilog na epektibong isinasara ang lugar. Diwa Cruz, sabi ni Sinag,
Hindi iyon isang tanong. Huminto sa pagpipinta ang artist. Dahan-dahan, lumingon ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ng harapan ng mukha nito. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang mga matang iyon. Mas matanda, mas pagod at may bahid ng kalungkutan. Ngunit ang mga iyon pa rin ang mga matang tumitingin sa kanya mula sa lumang litrato sa mansyon. Nakita ni Sinag ang pagtataka sa mga mata ni Diwa na mabilis na napalitan ng pagdududa at pagkamuhi nang makita nito ang mga mamahaling damit, ang mga bodyguard, ang buong palabas ng kapangyarihan. Anong kailangan ninyo? Malamig na tanong ni Diwa. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawak na paintbrush. Naglakad si Sinag palapit. Mayroon akong alok para sa'yo. Ngumisi si Diwa. Hindi ako interesado. Aamba na sana itong tumalikod. Hindi mo pa naririnig kung magkano? Sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado. Ito ang kanyang mundo. Ang mundo ng mga numero, ng mga transaksyon. Kailangan ko lang ng isang bagay mula sa'yo. Isang maliit na sample ng iyong DNA. Natawa si Diwa, isang tawang walang kagalakan. DNA? Ano ang akala ninyo sa akin? Isang aso na ipaparehistro? Magkano ang gusto mo? Diretsong sabi ni Sinag. Inilabas ang kanyang checkbook. 1,000,000? 5? 10? Sabihin mo lang ang presyo. Iyon ang pagkakamali niya. Ang ngisi sa mukha ni Diwa ay nawala. Napalitan ito ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Presyo? Ulit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Akala ninyo lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo? Akala ninyo dahil may pera kayo, mabibili ninyo ang lahat, pati na ang pagkatao ko? Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Sagot ni Sinag. Nagsisimula ng mainis. Ito ay isang simpleng transaksyon. Simple? Sigaw ni Diwa. At sa isang biglaang galaw, ibinato nito ang paintbrush sa paanan ni Sinag. Ang pulang pintura ay tumalsik sa nangingintab na itim na sapatos ng milyonaryo. Para sa inyong mga mayayaman, lahat ay simple. Lahat ay transaksyon. Walang puso, walang kaluluwa. Huminga ng malalim si Sinag, pinipigilan ang sariling galit. Hindi mo naiintindihan? Ako pa ang hindi nakakaintindi? Putol ni Diwa, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Ang mga usisero ay lalong dumami. Lumayas kayo rito. Dalhin ninyo ang pera ninyo at ang inyong kahambugan. Ang pagmamahal at pagkatao ay hindi nabibili ng pera ninyo. Tumalikod ito at naglakad palayo ng mabilis. Binabangga ang sino mang makasalubong, nawawala sa siksikan ng mga tao. Naiwan si Sinag na nakatayo roon. Sa gitna ng skinita, ang kanyang sapatos ay may mantsa ng pulang pintura. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng kabiguan, ngunit meron ding bago. Isang pagkalito. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman tinanggihan ng ganoon. Habang nakatitig siya sa direksyon kung saan nawala si Diwa, gumawa siya ng isang halos hindi mapansing senyas gamit ang kanyang kamay. Isang bodyguard ang dahan-dahang yumuko. Maingat nitong pinulot ang paintbrush na mababandam na may bahid ng pintura at posibleng ng balat at dugo ng artist. Isinilid niya ito sa isang malinis na plastic bag at itinago sa loob ng kanyang Amerikana. Tumalikod si Sinag at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Kung ayaw ni Diwa Cruz na ibigay ang katotohanan sa kanya, kung gayon, kukunin niya ito. Lumipas ang ilang araw na parang isang lagnat na panaginip para kay Diwa. Pilit niyang ibinaon sa kanyang isipan ang nangyari sa eskinita. Ang aroganteng milyonaryo, ang nakakainsultong alok, ang mantsa ng pulang pintura sa mamahaling sapatos. Itinuring niya itong isang masamang biro, isang bangungot. Nalilipas din. Ibinuhos niya ang kanyang sarili.
Sa kanyang sining, tinapos niya ang mural ng agila. Ang bawat guhit ay puno ng galit at pagnanasa para sa kalayaan. Ang pader ang naging kanyang mundo, isang santuwaryo kung saan siya ang may kontrol, kung saan ang kanyang mga kamay ang nagdidikta ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan ng paghahabol. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang bangko at pinagmamasdan ang kanyang obra, muling dumating ang mga itim na SUV. Sa pagkakataong ito, mas marami sila, mas organisado. Bumaba si Sinag Alvaro, hindi na nakasuot ng suit, kundi isang simpleng itim na polo shirt at slacks. Ngunit ang awtoridad sa kanyang tindig ay naroon pa rin. Mas matindi pa nga, may dala siyang folder. "Diwa Cruz," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Kailangan nating mag-usap." "Wala tayong dapat pag-usapan," matigas na sagot ni Diwa. Tumayo siya, handang umalis. "Mayroon," giit ni Sinag, at iniharang ng 2 bodyguard ang kanyang daraanan. "Tungkol dito." Inilabas niya ang isang papel mula sa folder at iniabot ito kay Diwa. Isang official-looking na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang DNA test result. Natawa si Diwa, ngunit ang tawa niya ay walang saya. "Nababaliw ka na ba? Paano ka nakakuha?" Natigilan siya. Naalala niya ang paintbrush. Ang paintbrush na ibinato niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang papel. Basa. Nabasa niya ang mga pangalan, ang mga numero, ang mga technical na salita na hindi niya maintindihan. Ngunit sa pinakababa, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaking letra. Isang pangungusap na parang martilyong pumukpok sa kanyang kaluluwa. Probability of paternity, 99.99%. Ano to? Bulong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Ang ingay ng kuyapo ay biglang nawala. Ang mundo ay umikot. "Iyan ang katotohanan," sabi ni Sinag. "Ang pangalan mo ay hindi Diwa Cruz. Ikaw si Lucas Alvaro, kapatid kita." Umiling si Diwa. Hindi totoo yan. Isang pagkakamali ito." "Hindi ito pagkakamali," sabi ni Sinag. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang isang siwang sa malamig na maskara nito. Isang kislap ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. "30 taon kitang hinanap, Lucas. Umuwi ka na." "Hindi!" Sigaw ni Diwa. Ang papel ay nayupi sa kanyang kamao. Ang takot. Iyon ang naramdaman niya. Isang matinding takot na gumapang sa kanyang pagkatao. "Ang pangalan ko ay Diwa. Isa akong pintor. Hindi ako ang kapatid mo. Hindi ako kabilang sa mundo ninyo." "Wala ka ng pagpipilian," sabi ni Sinag. At ang kislap sa mata nito ay nawala. Napalitan ng pamilyar na awtoridad. "Sasama ka sa akin." Nagpumigla si Diwa nang hawakan siya ng mga bodyguard. Nagwala siya. Sumigaw. Ngunit para siyang isang dahon na tinatangay ng isang malakas na agos. Walang laban, walang magawa. Ipinasok siya sa loob ng sasakyan. At habang sumasara ang pinto, ang huli niyang nakita ay ang kanyang mural ng agila. Isang ibon na malaya, lumilipad. Lahat ng bagay na hindi na siya. Ang pagpasok sa Hacienda del Sol ay parang pagpasok sa isang libingan. Ang matataas na pader, ang malawak at walang damong hardin, ang nakabibinging katahimikan. Ang hangin sa loob ay malamig at hindi gumagalaw. Ang sahig na marmol ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa isang bersyon niya na hindi niya kilala. Sinalubong sila ng mga kasambahay na nakayuko. Tinatawag siyang young sir, mga salitang parang lason sa kanyang tainga. Dinala siya sa isang silid na mas malaki pa sa buong apartment na dati niyang tinitirhan. May isang kama na may 4 na haligi, mga mamahaling kurtina, at isang bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Isang gintong hawla. "Magpahinga ka," sabi ni Sinag mula sa pintuan.
May magdadala ng pagkain mo rito. Ayoko ng pagkain mo, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Gusto kong umalis. Hindi maaari. Simpleng sagot ni Sinag bago isara ang pinto. Narinig ni Diwa ang mahinang pag-click ng lock. Ang gabi ay isang tortura. Dumating ang isang kasambahay na may dalang pagkain sa isang silver tray. Hindi niya ito ginalaw. Pinilit siyang maligo at magbihis ng mga damit na malambot at banyaga sa kanyang balat. Seda at cotton na parang nandidiri sa kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, pinilit siyang sumabay sa hapunan. Ang eksena ay surreal. Nakaupo siya sa isang dulo ng napakahabang lamesa at si Sinag ay nasa kabilang dulo. Sa pagitan nila ay isang distansyang tila hindi kayang tawirin. Si Itay ang nagpinta ng portrait sa pasilyo. Nagsimulang magkwento si Sinag. Sinusubukang punan ang katahimikan. Mahilig siyang magpinta. Si Inay naman, mahilig magluto ng adobo. Iyon ang paborito mo noon. Hindi sumagot si Diwa. Nakatitig lang siya sa kanyang plato. Ang mga kwento ni Sinag ay tungkol sa mga taong hindi niya kilala. Isang buhay na hindi niya maalala. Para siyang isang multo na pinipilit isakbat ang katawan ng ibang tao. Bawat salita ni Sinag ay isang pait na kailangan niyang lunukin kasama ng pagkain. Pagkatapos ng hapunan na parang walang katapusan, bumalik siya sa kanyang silid, sa kanyang hawla. Hindi siya makatulog. Ang kama ay masyadong malambot. Ang kumot ay masyadong makapal. Ang katahimikan ay masyadong maingay. Miss na niya ang tunog ng mga busina, ang sigawan ng mga bata sa kalye, ang pakiramdam ng magaspang na banig sa kanyang likod. Miss na niya ang kanyang sarili. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya, kumikinang na parang mga ninakaw na bituin. Sa isang lugar doon, sa gitna ng gulo at ingay, nandoon ang kanyang buhay. Ang kanyang kalayaan. Hindi niya kayang manatili rito. Naglakad siya papunta sa pinto. Sinubukan niya itong buksan. Nakalak pa rin. Humanap siya ng ibang paraan. Ang bintana sa banyo, masyadong mataas. Sa wakas, nakita niya ito. Isang pinto papunta sa isang maliit na balkonahe. Dahan-dahan at nang walang ingay, binuksan niya ito. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Mula sa balkonahe may isang malaking puno na ang mga sanga ay halos abot kamay. Ito na iyon. Ang kanyang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa rehas ng balkonahe. Kumapit siya sa isang makapal na sanga. Naramdaman ang magaspang na balat nito sa kanyang mga palad. Isang pamilyar na pakiramdam. Dahan-dahan, bumaba siya, sanga sa sanga, hanggang sa marating niya ang lupa. Malaya. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa madilim na hardin. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na damo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pananabik at takot. Nakikita na niya ang mataas na gate sa di kalayuan. Ang daan palabas, ngunit pagdating niya roon, 2 anino ang humarang sa kanyang daraanan. Ang mga security guard ng mansyon, sa kanilang likuran, ang bakal na gate ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog nito ay isang pinal na hatol. "Pasensya na po, sir," sabi ng isa sa mga guard. Ang boses ay magalang ngunit matatag. "Utos po ni Sir Sinag, hindi po kayo maaaring umalis." Napatigil si Diwa. Nakatingin siya sa mga bakal na rehas na ngayon ay humaharang sa pagitan niya at ng mundo. Hindi na siya si Diwa Cruz, ang malayang pintor. Hindi pa rin siya si Lucas Alvaro, ang nawawalang kapatid. Isa siyang bilanggo. Isang bilanggo sa isang bahay na dapat ay kanyang tahanan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Sinag ang kanyang kapatid. 3 araw na ang lumipas mula sa bigong pagtakas ni Diwa. 3 araw ng digmaan sa loob ng mansyon. Isang digmaang walang salita, walang sigaw. Ngunit puno ng tensyon na halos hinihiwa ang hangin. Si Diwa ay naging isang multo. Hindi ito nagsasalita.
Halos hindi ito kumakain. Ginugugol nito ang buong araw sa kanyang silid o sa hardin. Nakaupo, nakatitig sa kawalan, para itong isang mailap na hayop na dinala sa isang hawla. Unti-unting namamatay ang liwanag sa mga mata. Bawat pagtanggi ni Diwa ay isang sampal sa mukha ni Sinag. Ginawa na niya ang lahat. Binigyan niya ito ng pinakamagandang silid, pinakamahal na damit, pinakamasarap na pagkain. Ibinuhos niya ang lahat ng yaman na mayroon siya para bumawi sa 30 taong pagkukulang. Ngunit lahat ng iyon ay parang lason na isinusuka lang pabalik sa kanya. Nabigo siya. Ang pag-amin sa katotohanan iyon ay masakit para sa isang lalaking tulad ni Sinag Alvaro, isang lalaking nasanay na ang bawat utos niya ay batas at ang bawat nais niya ay natutupad. Natagpuan na niya ang kanyang kapatid, ngunit sa bawat segundong lumilipas, lalo lang itong nawawala sa kanya. Napabuntong hininga siya, isang tunog ng pagod at pagkabigo. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang taong kayang tumawid sa pader na itinayo ni Diwa sa pagitan nila. At mayroon lang siyang isang naiisip. Pinindot niya ang intercom. "Manang Elsa, papuntahin mo rito si Liwayway Jimenez." Ilang minuto ang lumipas. Isang mahinang katok ang narinig sa pinto. "Sir?" Pumasok si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa sahig. Ang takot at pag-iingat ay bakas pa rin sa kanyang mukha mula sa kanilang huling pag-uusap. "Maupo ka," utos ni Sinag. Itinuro ang silyang nasa harap ng kanyang malaking mesa. Isang kilos na hindi kailanman ginagawa sa isang kasambahay. Nag-aalangang umupo si Liwayway. Halos nasa dulo lang ng upuan, handang tumayo anumang oras. Tinitigan siya ni Sinag. Ang babaeng ito ang nagsimula ng lahat. "Ayaw niyang makinig sa akin," diretsong sabi ni Sinag. Nilulunok ang sariling orgulyo. Ang pag-amin ng kahinaan ay banyaga sa kanyang dila. "Lahat ng ginagawa ko mali. Lahat ng sinasabi ko, hindi niya tinatanggap." Hindi umimik si Liwayway. Naghihintay lang. "Ngunit ikaw," pagpapatuloy ni Sinag, "mayroon kang koneksyon sa kanya. Mula sa ampunan, kilala mo siya bilang si Diwa." Ang pangalang yon ay parang tinik sa kanyang lalamunan. "Kailangan ko ng tulong mo." Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Liwayway. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata ng milyonaryo. Desperasyon. "Anong gusto ninyong gawin ko, sir?" Mahinang tanong niya. "Kaibiganin mo siya. Kausapin mo siya. Gawin mo ang lahat ng hindi ko magawa." Sabi ni Sinag. "Alamin mo kung ano ang kailangan niya. Hindi pera. Hindi mga material na bagay. Isang bagay na mas malalim. Gawin mo siyang komportable. Gawin mo siyang masaya. Kung kaya mo." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Liwayway na ito na ang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Para tuparin ang kanyang pangako. "Sige po, sir," sagot niya. Isang bagong determinasyon ang naroon sa kanyang boses. "Susubukan ko po." Kinahaponan, natagpuan ni Liwayway si Diwa sa hardin. Nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, katulad ng nasa lumang portrait. May hawak itong sketchpad at lapis na ibinigay ni Sinag, ngunit blanko ang pahina. Dahan-dahang lumapit si Liwayway. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dala niya ang isang tray. Sa ibabaw nito ay 2 tasa ng mainit na tsokolate at isang platito ng biskwit. Inilapag niya ito sa damuhan. Ilang talampakan mula kay Diwa. Umupo siya at humigop mula sa kanyang tasa. Hindi lumingon si Diwa, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. "Ganito ang ginagawa ng inay ko noon," mahinang sabi ni Liwayway, nakatingin sa malayo. "Kapag malungkot ako o kapag malamig ang panahon, palagi siyang gumagawa ng mainit na tsokolate. Sabi niya, may salamang ka daw ito. Kayang painitin ang anumang nanlalamig na puso." Hindi pa rin kumibo si Diwa. Nagpatuloy si Liwayway. Hindi niya binanggit ang nakaraan.
Hindi niya binanggit si Sinag. Hindi niya binanggit ang pagiging Lucas Alvaro. Sa halip, ikinuwento niya ang isang simpleng pangyayari. Naalala ko nung bata ako, sinubukan kong magpinta. Ang ganda-ganda sa isip ko. Isang bahay na may 2 bintana at isang pusa sa bubong. Pero nung ginuhit ko na, mukha siyang kinatay na manok na may sakit sa balat. Iyak ako ng yak. Sabi ko, wala akong talento. Isang mahinang tunog ang narinig niya mula kay Diwa. Isang pigil na tawa. Pinagalitan ako ng inay. Patuloy ni Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sabi niya, "Anak, lahat ng bagay na ginawa mula sa puso ay maganda. Kaya itinago niya yung drawing ko. Nakasabit pa nga yata sa probinsya hanggang ngayon." Sa pagkakataong yon, dahan-dahang lumingon si Diwa. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa tasa ng tsokolate. Dahan-dahan, kinuha niya ito at humigop. Isang maliit na tagumpay, ngunit para kay Liwayway, ito ay isang malaking hakbang. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging kanilang ritual. Hindi niya ito pinipilit. Dinadalhan niya ito ng pagkain. Umuupo sa tabi niya. Minsan, nag-uusap sila. Minsan, hindi. Ikinukwento niya ang mga simpleng bagay. Ang alaga niyang aso na namatay, ang pangarap niyang makapunta sa Batanes, ang nakakatawang itsura ng kanilang kapitbahay kapag nalalasing. At si Diwa, unti-unti, ay nagsimulang tumugon. Isang tango, isang kibit-balikat, at isang araw, isang buong pangungusap. Hanggang sa isang hapon, habang nagkukwentuhan sila, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa sa unang pagkakataon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakikita lahat iyon ni Sinag. Nakaramdam siya ng isang komplikadong emosyon. Pasasalamat na sa wakas ay may progreso na. At isang kurot ng inggit dahil isang estranghero ang nakapagpangiti sa kanyang kapatid sa isang paraang hindi niya kailanman magagawa. Nang hapong yon, nakita ni Sinag si Diwa sa hardin, abala sa kanyang sketchpad. Sa pagkakataong ito, hindi na blangko ang pahina. Mayroon na itong guhit. Lumapit si Sinag nang hindi napapansin. Iginuguhit ni Diwa ang isang babae. Nakaupo sa damuhan, nakangiti habang umiinom ng tsokolate. Iginuguhit niya si Liwayway. Isang kakaibang init ang naramdaman ni Sinag. Isang pag-asa. Ang tulay ay naitatayo na. Marupok, ngunit isang tulay pa rin. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan ay sadyang panandalian. Kinabukasan, habang nasa opisina si Sinag, isang tawag ang natanggap niya mula sa security guard sa gate. "Sir, may bisita po kayo. Ayaw pong magpapasok hanggat hindi ninyo pinapahintulutan." Isang ginang, nagpakilalang si Matilda Velez. Kumunot ang noo ni Sinag. "Sino raw?" "Matilda Velez po. Mula raw po sa bahay Kalinga. Nais niya raw pong dalawin ang dati niyang alaga." Bago pa man makasagot si Sinag, nakita na niya sa security monitor. Isang mamahaling itim na sedan ang nakaparada sa labas ng gate. Mula rito ay bumaba ang isang matandang babae. Maputi ang buhok nito na nakapusod ng maayos, nakasuot ng isang eleganteng bestida. May dala itong isang basket ng prutas. Ang kanyang muka ay puno ng kabaitan, ang kanyang nangiti ay parang sa isang mapagmahal na lola. Naglakad ito palapit sa intercom ng gate. Malinaw na narinig ni Sinag ang boses nito sa kabilang linya. Isang boses na malumanay, mahinahon, at puno ng pag-aalala. "Pakisabi lang po kay Mr. Alvaro," sabi ng matandang babae. "Nandito ako para dalawin si Diwa, ang alaga ko." Ang pangalang Matilda Velez ay walang kahulugan para kay Diwa. Isa lamang itong pangalan, ngunit ang bahay Kalinga, iyon ay isang sugat. Isang lugar na pilit niyang kinalimutan, isang koleksyon ng mga malabong alaala ng gutom, kalungkutan, at mga batang umiiyak sa gabi. Sino ang dadalaw sa kanya mula sa lugar na yon? At bakit ngayon? Isang alon ng pagdududa
ang bumalot sa kanya. Isa na namang pakana ni Sinag, isa na namang tauhan na binayaran para kumbinsihin siyang siya si Lucas. Sa kabila ng kanyang pagtutol, dinala siya ng isang kasambahay sa sala. At doon, nakatayo sa gitna ng marangyang silid, ay isang matandang babae. Ang kanyang puting buhok ay nakapusod ng perpekto. Ang kanyang damit ay simple, ngunit elegante. Ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaitan. May hawak siyang isang basket ng mga prutas, para siyang isang lola mula sa isang fairy tale. "Diwa?" sabi ng babae. Ang kanyang boses ay malumanay at nanginginig, na para bang nagpipigil lang ng luha. "Aking munting diwa, ikaw na nga ba yan?" Bago pa man makasagot si Diwa, mabilis na lumapit ang babae at niyakap siya. Isang yakap na mahigpit at puno ng pagmamahal. Nagulat si Diwa. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng paglalambing. Ang yakap ay nagbigay ng isang pamilyar na init, ngunit may kasama itong isang kilabot na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang kumalas. "Kilala po ba kita?" Ngumiti ang babae. Isang ngiting puno ng awa. "Ako si Matilda Velez, anak, ang tagapamahala ng Bahay Kalinga. Ako ang nag-alaga sa iyo mula noong ikaw ay isang paslit pa lamang. Hindi mo na ba ako naaalala?" Tinitigan ni Diwa ang mukha nito. Mayroong isang bagay na pamilyar, ngunit malabo, tulad ng isang lumang litrato na nabura na ng panahon. "Halika, maupo tayo," sabi ni Matilda. Hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa isang malambot na sofa. "Nang mabalitaan kong natagpuan ka na, hindi ako nagdalawang isip na dalawin ka. Nag-aalala ako para sa iyo, anak, sa lugar na ito." Ang paraan ng pagsabi niya ng lugar na ito ay may bahid ng pagkasuklam. Tumingin si Diwa sa paligid, sa mga mamahaling painting, sa mga antigong florera. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakaintindi sa nararamdaman niyang pagkailang. "Paano? Paano po ako napunta sa Bahay Kalinga?" Tanong ni Diwa, isang tanong na matagal na niyang gustong malaman ang sagot. Bumuntong hininga si Matilda, ang kanyang mga mata ay nagmistulang malungkot. "Isang gabi, natagpuan ka ng isa sa aming mga staff. Nag-iisa, umiiyak sa gilid ng isang kalsada. Walang kasama, walang pangalan. Tanging ang suot mo lang na damit. Tila iniwan ka." Ang salitang iniwan ay tumusok sa puso ni Diwa. "Pero tinanggap ka namin." Pagpapatuloy ni Matilda, hinahaplos ang kanyang kamay. "Binigyan ka namin ng pangalan, Diwa, dahil nakita namin ang isang espesyal na espiritu sa iyong mga mata. Pinalaki ka namin sa abot ng aming makakaya. Mahirap lang kami, anak. Hindi tulad nito." Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong sala. "Pero sa ampunan, meron tayong pagmamahal. Isang kasinungalingan." Alam ni Diwa na kasinungalingan yon. Naalala niya ang lamig, ang gutom. Ngunit ang paraan ng pagkukwento ni Matilda ay napakakumbinsido, na para bang gusto na lang maniwala ni Diwa. "Sinabi niya sa akin, ang kapatid ko raw siya," bulong ni Diwa, halos nahihiya. Ang mukha ni Matilda ay napuno ng pag-aalala. "Si Mr. Alvaro," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang sikreto. "Naiintindihan ko, anak. Isang makapangyarihang pamilya. Marahil ay may pagkukulang sila sa nakaraan, isang pagkakamali na gusto nilang itama para sa kanilang pangalan. Ngunit ang biglaang pag-angkin sa iyo pagkatapos ng 30 taon, kailangan mong mag-ingat." Ang mga salita ni Matilda ay parang mga buto ng lason na itinatanim sa isang tuyong lupa. At ang isipan ni Diwa, na puno ng galit at pagdududa, ang perpektong lupa para dito. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Diwa, sigurado ka bang pagmamahal ang dahilan kung bakit kanya kinuha? O baka naman para sa reputasyon ng pamilya Alvaro? Para mabura ang isang lumang kasalanan? Napakadali para sa kanila na kunin ang isang walang pangalan na pintor
at sabihing, "Heto ang nawawala naming kapatid." Lahat ay maniniwala. Lahat ay pupurihin sila. Mula sa di kalayuan, sa may pintuan ng silid-aklatan, tahimik na nakamasid si Sinag, nakikinig sa bawat salita. Gusto niyang sumugod, itaboy ang babae, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Gusto niyang marinig kung hanggang saan ang kayang gawin nito. At nakita niya ang epekto ng mga salita sa kanyang kapatid. Ang mukha ni Diwa ay nagbago. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-unawa. Isang baluktot at maling pag-unawa. Lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagpilit, ang pagkulong sa kanya, ang paggamit ng pera. Hindi ito pagmamahal ng kapatid. Ito ay isang negosyo. Isa siyang tropeo. Isang paraan para linisin ang maruming pangalan ng mga Alvaro. Ikaw ang pamilya mo, Diwa. Ang mga kasama mo sa kalsada. Ang iyong sining. Malamig na sabi ni Matilda na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Huwag mong hayaang agawin nila iyan sa'yo. Tumayo si Matilda. Kailangan ko nang umalis. Ngunit tandaan mo, anak, palaging bukas ang pinto ng bahay Kalinga para sa'yo. Ang tunay mong tahanan. Niyakap niya muli si Diwa at bumulong sa kanyang tainga. Mag-ingat ka sa kanya. Pagkaalis ni Matilda Velez, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa sala. Ngunit sa isipan ni Diwa, isang bagyo ang nagwawala, galit. Pagkakanulo, pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang laruan na pinagpasa-pasahan, dahan-dahang lumapit si Sinag. Lucas. Pagkarinig sa pangalang yon, pumitik si Diwa. Para siyang isang hayop na nasukol, mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong uri ng galit. Isang galit na mas malalim at mas mapait. "Huwag mo akong tawaging Lucas!" Sigaw niya. "Anong sinabi niya sa'yo?" Kalmadong tanong ni Sinag, kahit ang kanyang puso ay kumakabog. "Ang katotohanan," sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita niya ang isang mamahaling porselanang florera sa isang mesa sa kanyang tabi. Sa isang iglap, kinuha niya ito. "Ang katotohanang ginagamit mo lang ako. Para sa pangalan mo. Para sa konsensya mo. Lahat ng ito." Ikinumpas niya ang kamay sa buong mansyon. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi totoo yan. Sinungaling. At sa sobrang galit, ibinato ni Diwa ang florera sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing ingay ng pagsabog ng isang bomba. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig, tulad ng mga durog na piraso ng pag-asa ni Sinag. Tumingin si Diwa kay Sinag. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. "Lahat kayo ay mga sinungaling." Ang mga durog na piraso ng porselana sa sahig ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang bawat piraso ay isang salamin, sumasalamin sa durog na relasyon ng dalawang lalaking nakatayo sa magkabilang dulo ng silid. Nakatayo si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Isang ugat ang pumipintig sa kanyang sentido. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat aral na natutunan niya sa corporate world ay sumisigaw sa kanya na manatiling kalmado, na kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang business rival. Hindi siya isang empleyado. Siya ang kanyang kapatid. At ang sakit na idinulot ng mga salita nito ay mas matalas kaysa sa anumang bubog sa sahig. "Pulutin mo yan," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nagbabantang bumaba sa isang mapanganib na antas. "Bakit?" Mapanghamong sagot ni Diwa. "Wala ka bang mga alila para gawin yan para sa'yo? O baka naman kasama yan sa pagbabayad ko sa'yo dahil sa pag-ampon mo sa'kin?" Ang bawat salita ni Diwa ay isang patalim na sinasadyang isaksak sa kung saan alam niyang pinakamasakit. Ang lason ni Matilda
ay kumalat na sa kanyang sistema. Binabaluktot ang bawat kilos ni Sinag bilang isang manipulasyon. Hindi kita inampon, maring sabi ni Sinag. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ibinabalik lang kita sa kung saan ka nararapat. Nararapat? Tumawa si Diwa, isang tawang puno ng pait. Dito, sa isang museo na tinatawag mong bahay, sa isang pamilyang itinapon ako na parang basura, iyon na yon. Ang huling salita, ang paratang na hindi kayang palampasin ni Sinag. Hindi ka namin itinapon. Sigaw niya, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng gumuho. Hinanap ka namin. Hinanap ka namin araw-araw sa loob ng 30 taon. Habang ikaw ay nagpapakasaya sa pagpipinta sa mga pader, ang buhay namin ay impyerno dahil sa pagkawala mo. Nagulat si Diwa sa biglaang pagsabog ni Sinag, ngunit hindi siya nagpatinag. Talaga? O baka naman yan lang ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Para mabawasan ang kasalanan mo? Kasalanan ko? Ulit ni Sinag, ang kanyang boses ay nanunuya. Nasaan ang kasalanan ko doon? Ako ba ang bumitaw? Ako ba ang nagpabaya? Sa isang iglap, inilabas ni Diwa ang folder na may resulta ng DNA test na palagi niyang daladala sa bulsa ng kanyang jacket. Itinapon niya ito sa dibdib ni Sinag. Ang mga papel ay kumalat sa sahig, sumama sa mga bubog. Ito ang kasalanan mo, sigaw ni Diwa. Ang pag-iisip na ang isang pirasong papel na tulad nito ay sapat na para burahin ang 30 taon ng pag-iisa. Akala mo ba, dahil magkadugo tayo, automatic na magiging pamilya na tayo? Ang pamilya ay hindi dugo lang, Sinag. Ito ay tiwala. Ito ay pagmamahal. Mga bagay na hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin. At ikaw? Ano ang alam mo sa pagmamahal? Ganti ni Sinag. Ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag. Ikaw na lumaki sa kalsada? Ikaw na walang kinilalang pamilya? Huwag mo akong turuan tungkol sa isang bagay na hindi mo kailanman narana. Ang mga salita ay tumama kay Diwa na parang isang malakas na sampal. Tumagos ito sa kanyang galit at dumiretso sa kanyang mga insecurities, ang pagiging walang pamilya, ang pagiging mula sa kalsada. Ito ang mga etiketa na palagi niyang kinasusuklaman at ngayon naririnig niya ito mula sa sarili niyang kapatid. Nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang malalim na sakit. Nakita ni Sinag ang pagbabagong yon. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Diwa. Ngunit huli na para bawiin ang mga salita. Ang lason ay naisuka na. Sa sobrang galit at sakit, isang mapait na desisyon ang nabuo sa isipan ni Sinag. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig na parang yelo. Kung yan ang gusto mo, kung mas gusto mo ang buhay sa labas, kung mas masaya ka sa pagiging isang pulubi. Huminto siya, hinayaan ang mga salitang lumutang sa hangin. Siguro nga dapat bumalik ka na lang sa buhay na yon, sa ilalim ng tulay. Isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salitang yon ay hindi na isang atake. Iyon ay isang pagtulak, isang pagtataboy. Si Diwa ay natigilan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng galit sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napalitan ng isang nanlalamig na pakiramdam ng kawalan. Tumingin siya kay Sinag, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisisi. Ngunit ang nakita niya lang ay isang mukhang bato, isang mukha ng isang estranghero. Dahan-dahan, tumango si Diwa, isang pilit na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, bulong niya. Salamat sa paglilinaw ng lahat. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo ay isang pagtibag sa puso ni Sinag. Walang salita, walang lingon. Naglakad siya palabas ng sala. Nilagpasan ang mga nag-aalalang mukha ng mga kasambahay. Binuksan ang malaking pinto ng mansyon
at lumabas sa dilim ng gabi. Sa pagkakataong ito, walang security guard na pumigil sa kanya. Naiwan si Sinag na nakatayo mag-isa sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga durog na piraso ng isang mamahaling plorera at ng mga durog na piraso ng kanyang pamilya. Nagsimulang gumuho ang kanyang galit at ang naiwan ay isang nakapanlulumong pakiramdam ng kabiguan at pagsisisi. Ano ang kanyang nagawa? Napaupo siya sa isang silya, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sinag Alvaro ang pakiramdam ng isang talunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang sumibol. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Diwa, ang perpektong tiyempo ng pagdating ni Matilda Velez. Ang mga salitang ginamit nito na para bang sinadyang magtanim ng hidwaan. Hindi ito tama, mayroong mali. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. "Ricardo," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong layunin. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Matilda Velez at sa bawat batang dumaan sa Bahay Kalinga sa nakalipas na 30 taon. Lahat." Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang marangyang katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng pagsisisi at mga salitang hindi na maaring bawiin. 2 araw na ang lumipas mula nang umalis si Diwa. Sa loob ng 2 araw na yon, walang sino man ang nakakita kay Sinag Alvaro nang ngumiti. Mas naging malamig siya, mas malayo. Palagi siyang nasa kanyang opisina, naghihintay sa tawag ng kanyang investigador, sinusubukang lunurin ang sarili sa trabaho. Ngunit ang imahe ng likod ng kanyang kapatid, habang naglalakad ito palayo, ay palaging bumabalik. Para naman kay Liwayway, ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang tulay na sinimulan niyang itayo ay gumuho sa isang iglap. Ang ngiti na minsan niyang nakita sa mga labi ni Diwa ay naging isang ala-ala na lamang. Pinanood niya ang pag-aaway, narinig niya ang bawat masasakit na salita. At sa bawat sigaw, pakiramdam niya ay siya ang sinasaksak. Ang kasalanan ay parang isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanya. Kasalanan sa kanyang ina. Kasalanan kay Diwa. Kasalanan kay Sinag. Ang kanyang pananahimik ay nagdulot ng mas malaking pinsala. Hindi na niya kaya. Hapon na. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa balkonahe ng opisina nito, nakatingin sa papalubog na araw, ngunit tila hindi naman talaga ito nakikita. Ito na ang pagkakataon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huminga siya ng malalim. Kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang kama at naglakad papunta sa opisina ni Sinag. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Lumingon si Sinag. Ang mukha ay iritado. "Ano nung kailangan mo?" Hindi na tinag si Liwayway sa lamig ng boses nito. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang isang maliit, lumang kahon. "Sir?" Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. "May kailangan po kayong malaman." Isang bagay na dapat ko pa pong sinabi noon. Hindi umimik si Sinag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghihintay. Itinaas ni Liwayway ang kanyang mga kamay at dahan-dahang inilapag ang kahon sa mesa ni Sinag. Hindi ito isang mamahaling kahon. Gawa lang ito sa lumang kahoy. Ang barnis ay tuklap-tuklap na. "Hindi po ako nagkataon lang na napasok dito, sir." Pag-amin ni Liwayway. "Ang pag-a-apply ko bilang tagalinis, lahat po yon ay sadya." Isang saglit na pagbabago ang nakita ni Sinag sa mga mata ni Liwayway. Nawala ang takot.
Ang naiwan ay isang determinasyon na ipinanganak mula sa desperasyon. Ang nanay ko po, pagpapatuloy niya. Ang pangalan niya ay Elena Jimenez. Isa po siyang caregiver sa Bahay Kalinga. 30 taon na po ang nakalipas. Ang pangalan ng ampunan ay nagpabalik sa atensyon ni Sinag. Mahal na mahal po ng nanay ko ang mga bata doon. Kwento ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ngunit may isa siyang paborito, isang maliit na batang lalaki na palaging nakangiti, na may peklat na hugis bituin sa likod ng kanyang tainga. Ang puso ni Sinag ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang gabi, may narinig ang nanay ko. Nanginginig ang boses ni Liwayway. Nag-uusap si Ginang Velez at ang ilang mga lalaki tungkol sa isang mayamang pamilya, tungkol sa isang malaking bayad, at tungkol sa isang bata na kailangan mawala at mabigyan ng bagong pangalan. Narinig niya ang pangalan, Alvaro. Napahawak si Sinag sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Sinubukan po ng nanay ko na itago si Diwa. Humagulgol si Liwayway, ngunit nahuli po siya. Tinakot siya ni Ginang Velez. Sinabing papatayin siya at ako. Nasanggol pa lang noon kung magsusumbong siya. Kinabukasan, wala na po si Diwa sa ampunan. At ang nanay ko, sa sobrang takot, ay kinuha ako at tumakas kami. Binuksan ni Liwayway ang kahon. Sa loob, maingat na nakabalot sa isang lumang tela, ay isang maliit na diary. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Lahat po ng nangyari isinulat niya rito. Sabi ni Liwayway, itinulak ang diary palapit kay Sinag. Bawat detalye, bawat pangalan, bawat takot. Kinuha ni Sinag ang diary. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ay luma na, ngunit nababasa pa. Agosto 14, narinig ko ang plano nila. Ang kaluluwa ko ay sumisigaw. Paano nila magagawa ito sa isang anghel? Agosto 15, sinubukan kong itago si Lucas. Nahuli nila ako. Ang mga mata ni Matilda, parang demonyo. Sabi niya, kung magsalita ako, hindi na sisikat ang araw para sa anak ko. Agosto 16, wala na siya. Kinuha na nila ang munting anghel. Patawarin mo ako, Lucas. Patawarin mo ako. Bago pumamatay ang nanay ko sa sakit, sabi ni Liwayway, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ipinangako ko po sa kanya. Ipinangako ko po na hahanapin ko ang batang iyon at ibabalik sa tunay niyang pamilya. Na itatama ko ang pagkakamaling hindi niya nagawa dahil sa takot. Tumingala si Sinag mula sa diary. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkabigla, galit, at isang napakalalim na kalungkutan. Lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang pagdududa, ay totoo pala. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Si Diwa ay hindi nawala. Siya ay ninakaw. Patawad po, sir, sabi ni Liwayway. Patawad po kung ngayon ko lang sinabi. Natakot po ako, pero nakita ko po kung paano nasasaktan si Diwa. At kayo, hindi ko na po kayang manahimik. Bago pa man makapagsalita si Sinag, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tunog na nakakabingi sa gitna ng katahimikan. Tiningnan niya ang screen. Si Ricardo, ang kanyang investigador. Sinagot niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Liwayway. Sir, sabi ni Ricardo sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay apurado at puno ng pag-aalala. Sir, kailangan ninyong malaman ito. Ang Bahay Kalinga, hindi lang ito isang ampunan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sinag, kahit na ang kanyang dugo ay nagsimula ng manlamig. Isa itong front, sir. Isang cover. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging sentro ng isang illegal adoption ring. Isang sindikato na kumukuha ng mga bata at ibinebenta sila sa pinakamataas na bidder.
At ang nasa likod ng lahat ng ito, nagkaroon ng isang saglit na paghinto na para bang ang investigador mismo ay nahihirapang paniwalaan ang kanyang mga natuklasan. Si Matilda Velez. Ang mga salita ng investigador ay parang isang pako na ibinaon sa tainga ni Sinag. Sindikato, illegal adoption ring. Matilda Velez. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang imaheng napakapangit at kasuklam-suklam. Ang mabait na matandang babae. Ang kanyang mga nakakaawang kwento. Ang kanyang mga mapanirang salita. Lahat ay isang palabas. Isang maskara para sa isang halimaw. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liwayway na nakatayo pa rin sa harap niya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang takot ng ina nito. Ang bigat ng pangakong binitawan ni Liwayway. Hindi lang ito isang simpleng paghahanap. Ito ay isang paglaban sa isang napakadelikadong tao. Liwayway, sabi ni Sinag, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan ng may lambing. Nasa panganib ka. Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Sa sandaling marinig ni Liwayway ang tono ng boses ni Sinag at ang salitang sindikato, ang dugo sa kanyang mga ugat ay nanlamig. Si Matilda Velez ay hindi lang isang masamang tao, isa siyang kriminal. At alam niya, alam ni Liwayway ang pinakamadilim nitong sikreto. Ricardo, asan ka? Mabilis na tanong ni Sinag sa telepono. Kailangan ko ng security para kay Liwayway. Ngayon din, ngunit huli na ang lahat. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa loob ng mansyon, sa labas, isang itim na van na walang plaka ang huminto sa isang madilim na eskinita. Ilang kanto mula sa gate ng Hacienda del Sol. Ito ang daan na palaging dinadaanan ni Liwayway pauwi. Si Matilda Velez ay hindi naging matagumpay sa kanyang larangan sa pamamagitan ng pagiging pabaya. Mula pa noong una siyang tumuntong sa mansyon, mayroon na siyang mga matang nagmamanman. Nakita niya ang paglapit ni Liwayway kay Diwa. Nakita niya ang kakaibang pagtitiwala sa pagitan ng dalawa. At ang isang maliit na pag-iimbestiga ay nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan. Si Liwayway Jimenez ay anak ni Elena Jimenez, ang caregiver na tumakas 30 taon na ang nakalipas. Isang dulo ng sinulid na hindi niya maaaring hayaang hindi nakatali. Nang araw na yon, pagkatapos ng kanyang emosyonal na pag-amin kay Sinag, si Liwayway ay pinayuhan na manatili muna sa mansyon para sa kanyang kaligtasan. Ngunit tumanggi siya. Kailangan ko po munang umuwi, sir. Sabi niya, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Kailangan kong mag-isip. Pumayag si Sinag, ngunit nag-utos siya sa isa sa kanyang mga personal na bodyguard na sundan ito ng palihim para masigurong ligtas ito. Naglakad si Liwayway palabas ng gate, ang kanyang isip ay lumilipad. Ang bigat ng kanyang dibdib ay nabawasan na dahil sa wakas ay nasabi na niya ang totoo. Ngunit napalitan ito ng isang bagong takot. Isang takot para sa kanyang sarili. Lumingon siya sa kanyang likuran. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking nakasombrero, ngunit inisip niyang baka guni-guni niya lang iyon. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Pagliko niya sa pamilyar na eskinita, ang dilim ay tila mas makapal kaysa dihi. At doon, sa gitna ng daan, nakita niya ang itim na van. Huminto siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Biglang bumukas ang pinto ng van. 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba. Bago pa man makasigaw si Liwayway, isa sa mga lalaki ay tinakpan ng kanyang bibig ng isang panyo na may matapang na amoy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Nagpumiglas siya. Nagwala. Ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang bodyguard ni Sinag na sinusubukang lumaban. Ngunit pinagtulungan ito
ng 3 pang lalaki hanggang sa ito ay bumagsak. Sa loob ng mansyon, ang telepono ni Sinag ay muling tumunog. "Sir, may problema," sabi ng security sa kabilang linya. Hindi na po sumasagot si Marco. Ang huling report niya ay sinusundan niya si Miss Gimenez. Isang nanlalamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Sinag. Kasabay nito, sa isang abandonadong bodega sa kabilang panig ng syudad, si Diwa ay nakaupo sa isang lumang kutsyon, yakap ang kanyang mga tuhod. Ito ang kanyang naging kanlungan matapos umalis sa mansyon. Dito, kasama ng mga alikabok at anino, sinubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili. Ngunit ang galit na nagtulak sa kanya palayo ay napalitan ng isang nakakainip na kalungkutan. Naaalala niya ang pasensya ni Liwayway. Ang init ng tsokolating ibinibigay nito. Ang tunog ng kanyang tawa. Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang kanyang puso ay huminto. Ang litrato ay madilim at malabo. Ngunit malinaw na malinaw kung sino ang naroon. Si Liwayway, nakatali sa isang upuan, may busal sa bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa ilalim ng litrato ay isang mensahe. Kung gusto mo siyang makitang buhay pa, kalimutan mo na ang pangalang Alvaro. Manahimik ka. Kasabay ng pagtanggap ni Diwa ng mensahe, ang telepono ni Sinag ay nakatanggap din ng kaparehong litrato, ngunit may ibang text. Mahal mo ba talaga ang kapatid mo? O mas mahal mo ang katotohanan? Itigil mo ang iyong investigasyon, Mr. Alvaro, o hindi mo na makikita ang babaeng ito. At ang kapatid mo? Kailanman. Nabitawan ni Sinag ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay parang isang putok ng baril. Lahat ng kanyang kapangyarihan, lahat ng kanyang yaman ay biglang nawalan ng saysay. Hawak ni Matilda Velez ang lahat ng baraha. Samantala, sa bodega, si Diwa ay napatayo. Ang galit, ang takot, ang pag-aalala. Lahat ay nagsama-sama at naging isang malinaw na layunin. Hindi na mahalaga ang hidwaan nila ni Sinag. Hindi na mahalaga ang kanyang pagkatao. Ang mahalaga lang ay si Liwayway. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng bodega. Tumakbo siya na parang hinahabol ng demonyo. Ang tanging destinasyon sa kanyang isip, ang Hacienda del Sol. Ilang minuto ang lumipas. Humahangos at basang-basa ng pawis. Dumating si Diwa sa gate ng mansyon. Hinarang siya ng mga security guard. "Palabasin ninyo si Sinag." Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon din. Dahil sa kaguluhan, si Sinag mismo ang lumabas ng bahay. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng naghaharing dilim. Ang poot at pagdududa na dating namamagitan sa kanila ay wala na. Ang naiwan ay isang parehong takot, isang parehong desperasyon. Ipinakita ni Diwa ang kanyang telepono. Nakuha nila siya. Tumango si Sinag. Ipinakita rin ang sarili niyang telepono. Alam ko. Nakatayo sila roon, ang dalawang magkapatid, na pinaghiwalay ng isang bakal na gate at ng 30 taon ng kasinungalingan. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng isang parehong kaaway, sila ay nagkakaisa. Tumingin si Diwa sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang lahat ng galit ay nawala. Napalitan ng isang pagsusumamo. Kailangan nating iligtas siya. Ang bakal na gate ng Hacienda del Sol ay bumukas. Hindi na ito isang harang, kundi isang paanyaya. Sa unang pagkakataon, pumasok si Diwa sa mansyon hindi bilang isang bilanggo o isang estranghero, kundi bilang isang kakampi. Ang sala kung saan nila isinagawa ang kanilang digmaan ng mga salita, ilang araw lang ang nakalipas, ay ngayon naging kanilang war room. Ang mga durog na piraso ng florera ay matagal nang nalinis, ngunit ang alaala ng kanilang pag-aaway ay nananatili sa hangin, isang paalala ng mga oras na sinayang nila. Hindi nila pinag-usapan iyon.
Walang panahon para sa pagsisisi. Ang tanging mahalaga ay ang larawan ni Liwayway sa kanilang mga telepono. Isang larawang nagpatigil sa kanilang mga mundo. Tumawag na ako sa pulis, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Ang boses ng isang CEO na humaharap sa isang krisis. Naglalatag siya ng isang malaking mapa ng Metro Manila sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sinabi sa akin ni Matilda na kung may isang pulis na lalapit, si Liwayway ang unang mawawala. Hindi tayo maaaring sumugal. Kaya anong plano? Tanong ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mapa. Sinusubukang hanapin ang isang sagot sa mga gusot-gusot na linya ng mga kalsada. Sinusubukan ng mga tauhan ko na i-trace ang lokasyon ng mga teleponong nag-text sa atin. Sabi ni Sinag, itinuturo ang ilang mga posibleng lugar. Mayroon din tayong listahan ng mga ari-arian na konektado kay Velez. Mga bodega, mga abandonadong gusali, ngunit napakarami. Aabutin tayo ng ilang araw para suriin ang lahat. Wala tayong ilang araw, mariing sabi ni Diwa. Isang mensahe ang muling dumating sa kanilang mga telepono, halos sabay. Mula sa parehong hindi kilalang numero, isa na namang litrato. Sa pagkakataong ito, isang close-up shot ng kamay ni Liwayway. Sa kanyang pulso, may isang bagay na nakasabit. Isang maliit, silver na locket, hugis puso. Sa ilalim nito ay isang mensahe. Nagustuhan ba ng nanay niya ang regalo ko? Para kay Sinag, ito ay isang malupit na pangungutya. Ngunit para kay Diwa, ang imahe ng locket ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ark! Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Ang locket. Hirap na sabi ni Diwa. Pumikit siya ng mariin. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang imaheng malabo, ngunit malinaw. Isang batang babae, marahil ay si Liwayway, na umiiyak. At isang kamay, ang kamay ng isang babae, marahil ay ang ina ni Liwayway, na isinusuot ang kaparehong locket sa leeg ng bata. Kasabay ng imaheng iyon ay dumating ang isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng takot, ng lamig, ng amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy. May naaalala ako, bulong niya. Lahat ng atensyon ni Sinag ay napunta sa kanya. Ano? Ano ang naaalala mo? Hindi malinaw, sabi ni Diwa. Sinusubukang hulihin ang mga nagliliparang piraso ng alaala. Isang lugar, madilim, may mga umiiyak na bata, at isang gate, isang bakal na gate na may kakaibang disenyo. Anong disenyo? Giit ni Sinag. Pumikit muli si Diwa. Isang araw. May mga sinag na parang araw. Biglang tumayo si Sinag. Ang lumang logo ng Bahay Kalinga, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong pag-asa. Bago nila ito pinalitan, iyon ang disenyo ng gate sa lumang ampunan bago pa sila lumipat sa bago nilang building. Nasaan iyon? Mabilis na tanong ni Diwa. Mabilis na itinuro ni Sinag ang isang lugar sa mapa. Isang lugar sa isang halos nakalimutan ng distrito ng syudad, malapit sa mga riles ng tren. Isang abandonadong lugar. Matagal nang isinara, sinasabing haunted na raw. Doon siya dinala, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang mga malabong alaala ay nagmistulang isang kompas, itinuturo ang daan. Hindi tayo maaaring pumunta doon nang tayo lang, sabi ni Sinag. Masyadong mapanganib. Kailangan natin ng plano. Wala nang panahon para sa plano, sigaw ni Diwa. Bawat segundong nag-uusap tayo rito, maaaring may mangyaring masama sa kanya. Lucas, makinig ka. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Sinag ang tunay na pangalan nito, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang pakiusap. Kung pupunta tayo doon ng padalos-dalos, pare-pareho lang tayong mapapahamak. Kailangan nating gamitin ang utak natin. Tumingin si Diwa sa mga mata ni Sinag.
Nakita niya roon ang parehong pag-aalala na nararamdaman niya. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na iba. Isang talino. Isang kakayahang mag-isip sa gitna ng pressure. Ang kakayahan ng isang Alvaro. Dahan-dahan, tumango si Diwa. Sige, ano ang plano? Mabilis na kumilos si Sinag. Naglabas siya ng mga blueprint ng lumang ampunan mula sa City Hall Archives. Pinag-aralan nila ang bawat pasilyo, bawat posibleng pasukan at labasan. Tinawagan ni Sinag ang pinakapinagkakatiwalaan niyang mga tauhan, hindi ang mga unipormadong guard, kundi ang mga taong sanay sa mas delikadong trabaho. Habang naghahanda sila, muling napahawak si Diwa sa kanyang ulo. Isa na namang imahe. Mas malinaw ngayon. May isang silid sa ilalim ng hagdan. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Doon nila itinatago ang mga batang pinarurusahan. Madilim. Walang bintana. Tiningnan ni Sinag ang blueprint. May isang maliit na espasyo sa ilalim ng pangunahing hagdanan. Hindi minarkahan bilang isang silid. Isang bodega. Doon siya naroroon. Bulong ni Diwa. Nararamdaman ko. Dumating ang gabi. Ang dilim ay naging kanilang kakampi. Ang dalawang magkapatid na ilang araw lang ang nakalipas ay halos magpatayan. Ay ngayon, magkasamang sumakay sa isang hindi markadong itim na kotse. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang tahimik na utos ni Sinag sa kanyang mga tauhan sa kabilang linya. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang mataas na bakod na may alambreng tinik sa itaas. Sa likod nito, ang abandonadong gusali ng bahay kalinga ay parang isang malaking kalansay sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. At doon, sa gitna ng lahat ay ang gate. Kinakalawang at kinakain na ng panahon, ngunit ang disenyo ay hindi maipagkakaila. Isang araw na may mga sinag, eksakto tulad ng nasa nagbabalik na alaala ni Diwa. Handa ka na? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay isang bulong sa gitna ng gabi. Tumingin si Diwa sa gate, pagkatapos ay kay Sinag. Sa mga mata ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita ang isang aroganteng milyonaryo. Ang nakikita niya ay isang kasama, isang pamilya. Tumango siya. Isinilang akong handa. Ang hangin sa loob ng abandonadong bahay kalinga ay mabigat at malamig. Amoy ng alikabok, nabubulok na kahoy at mga kinalimutang kalungkutan. Para kay Sinag, isa itong lugar ng krimen. Ngunit para kay Diwa, isa itong pamilyar na bangungot. Bawat hakbang nila sa madilim na pasilyo ay isang dialog sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Bawat anino ay tila may kwento. Bawat kaluskos ay nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Sumenya si Sinag sa kanyang mga tauhan na kumalat habang siya at si Diwa ay dahan-dahang nagtungo sa direksyon ng pangunahing hagdanan. Habang papalapit sila, isang mahinang tunog ang narinig ni Diwa. Isang boses na nagmumula sa mismong impyerno mono ng kanyang mga alaala. Isang hangal na babae, katulad ng kanyang ina. Sabi ng boses ni Matilda Velez, nagmumula sa isang bahagyang nakabukas na pinto ng isang lumang opisina. Akala niya matatatakasan niya ako? Walang sinumang nakakatakas sa akin. Huminto ang magkapatid sa tabi ng pader. Nakikinig. Ano na ang plano, ma'am? Tanong ng isang magaspang na boses ng lalaki. Pagkatapos makuha ang pera mula kay Alvaro, itapon niyo na ang babaeng yan. Malamig na sagot ni Matilda. Gawin ninyong isang aksidente. At pagkatapos, hahanapin natin ang pintor na yon. Hindi ko maaaring hayaang may mabuhay na kahit isang miyembro ng pamilya Alvaro. Narinig ni Diwa ang bawat salita. Isang pamilya. Inamin nito. Inamin ng halimaw. Isang nag-aalab na galit ang bumalot kay Diwa. Aakma na sana siyang sumugod. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng kamay ni Sinag sa kanyang dibdib.
Umiling si Sinag. Hindi pa, ang sabi ng kanyang mga mata. Hintayin natin ang tamang tiyempo. Sumenya si Sinag at dalawa sa kanyang mga tauhan ang tahimik na pumwesto sa labas ng opisina. Ang iba ay nagpatuloy sa paghahanap sa silid sa ilalim ng hagdan. Dahan-dahan, naglakad ang magkapatid palayo sa opisina at papalapit sa hagdanan. At doon, sa ilalim nito, ay isang maliit at halos hindi mapansing pinto. Nakapadlock. Walang salitang sinayang. Isang bodyguard ang mabilis na bumasag sa padlock gamit ang isang maliit na bolt cutter. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Mula sa loob ng opisina, narinig nila ang sigaw ni Matilda. Sino yan? Huli na sila, sabi ni Sinag. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Ang tumambad sa kanila ay isang eksenang hindi malilimutan ni Diwa habang buhay. Sa gitna ng isang maliit at masikip na silid na walang bintana, nakatali sa isang upuan, si Liwayway. Ang busal sa kanyang bibig ay nag-iwan ng marka. Ngunit wala na ito. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pag-asa nang makita sila. Diwa? Bulong niya. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Diwa papasok. Mabilis niyang kinalagan ang mga lubid na nakatali sa mga kamay at paa ni Liwayway. Habang ginagawa niya ito, isang pamilyar na imahe ang biglang bumalik sa kanyang isipan ng buong buo. Flashback. Isang maliit na batang lalaki nakatago sa kaparehong silid na ito. Umiiyak. Ang pinto ay bumukas at isang anino ang pumasok. Ang anino ni Matilda Velez. Kinaladkad siya palabas. Nakita niya ang isang babae, si Elena, ang ina ni Liwayway, na sinusubukang pumagitna, umiiyak, nagmamakaawa. Huwag po, maawa po kayo. Itinulak ni Matilda si Elena. At habang kinakaladkad palayo ang batang si Lucas, ang huli niyang nakita ay ang mga mata ni Elena. Mga matang puno ng takot, pagsisisi, at isang pangakong hindi nabigkas. End of flashback. Ikaw, bulong ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan habang kinakalagan si Liwayway. Ikaw ang anak niya. Anong nangyayari? Sigaw ni Matilda habang siya at ang kanyang mga tauhan ay lumalabas mula sa opisina. Ngunit huli na sila. Hinarang na sila ng mga tauhan ni Sinag. Tapos na ang laro mo, Matilda, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo habang papalapit siya. Ngumisi si Matilda, isang ngising demonyo. Talaga, Sinag? Akala mo ba ganito lang kadali? Sa isang mabilis na kilos, bumunot siya ng isang maliit na baril mula sa kanyang baywang at itinutok ito hindi kay Sinag, kundi kay Diwa. Isang maling galaw at magsasama na kayo ng kapatid mo sa impyerno, sabi niya. Natigilan ng lahat. Bakit? Tanong ni Sinag, sinusubukang bilhin ang oras. Bakit ang pamilya namin? Ang pamilya ninyo? Tumawa si Matilda, isang tawang puno ng puot. Ang pamilya ninyo ang sumira sa pamilya ko. Ang ama mo. Dahil sa kanyang mga desisyon sa negosyo, nawala ang lahat sa amin. Namatay ang asawa ko sa kahihiyan. Ito ay hindi tungkol sa pera, Sinag. Ito ay tungkol sa hustisya, mata sa mata, pamilya sa pamilya. Habang nagsasalita si Matilda, ang kanyang atensyon ay nakay Sinag. Nakita ito ni Diwa. Nakita niya ang pagkakataon. Nakatayo siya ngayon sa pagitan ni Matilda at ni Liwayway. Ang alaala ng pagtatanggol ni Elena sa kanya, ang pangako ni Liwayway, ang sakripisyo ng mag-ina, lahat ay nag-apoy sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang batang lalaking takot sa dilim. Hindi na ngayon, bulong niya. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Diwa si Liwayway sa likuran niya, kasabay ng paghambalos niya sa kamay ni Matilda na may hawak na baril. Putok.
Ang putok ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Diwa sa kanyang braso. Ngunit hindi niya ito ininda. Ginamit niya ang pagkakataon. Itinulak niya si Matilda ng buong lakas. Tumalsik ito at bumagsak sa sahig. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Sinag ay mabilis na kumilos. Sinusugod ang mga goons ni Matilda. Nagkaroon ng isang maikling ngunit marahas na labanan. "Diwa!" Sigaw ni Liwayway. Nakita ang dugo na dumadaloy mula sa braso nito. "Ayos lang ako," sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng ngayon ay pinoposasan na ng mga tauhan ni Sinag. Kasabay ng pagtatapos ng gulo, dumating ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Tumawag na pala si Sinag kanina pa. Naghihintay lang ng tamang tiyempo. Si Matilda Velez, habang kinakaladkad palabas, ay tumingin sa magkapatid. Ang kanyang muka ay hindi na mukhang mabait na lola. Ito ay ang muka ng purong kasamaan at kabiguan. "Hindi pa tayo tapos, mga Alvaro," sigaw niya. Lumapit si Sinag kay Diwa. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Lucas, ang braso mo." Tumingin si Diwa sa kanyang sugat, pagkatapos ay kay Sinag. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan. "Sinag." Pagkatapos ay lumingon siya kay Liwayway na umiiyak sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang pisngi nito. "Salamat," sabi niya. Nakatayo silang tatlo doon, si Sinag, si Diwa at si Liwayway, sa gitna ng pagkasira ng nakaraan, duguan, pagod, ngunit magkakasama. Sa wakas, pagkatapos ng 30 taon, ang nawawalang piraso ng pamilyang Alvaro ay hindi na nawawala. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na gabi sa abandonadong ampunan ay tila isang malayong bangungot na lamang. Si Matilda Velez at ang buong sindikato ng Bahay Kalinga ay nasa likod na ng mga rehas, hinaharap ang isang mahabang listahan ng mga kaso na titiyakin na hindi na sila makakakita pa ng liwanag ng araw. Ang katahimikan sa Hacienda del Sol ay nagbago. Hindi na ito ang malamig at nakakabinging katahimikan ng dati. Napalitan ito ng isang komportableng kapayapaan, paminsan-minsan ay binabasag ng tunog ng 2 nag-aasaran na boses o ng mahinang tawa. Isang umaga, sa malawak na dining hall, nakaupo si Sinag Alvaro sa dulo ng mahabang lamesa. Sa kanyang harapan, sa kabilang dulo, ay hindi na isang upuang walang laman. Nakaupo roon si Diwa, o mas kilala na ngayon bilang Lucas Alvaro, habang sinusubukang balansehin ang isang pandesal sa kanyang ilong na ikinatawa ng taong nakaupo sa tabi niya. "Tumigil ka nga, Lucas," natatawang sabi ni Liwayway. "Baka mabulunan ka." "Sining ito, Liway," sagot ni Lucas. Seryoso ang mukha bago tuluyang bumagsak ang tinapay. "Hindi mo lang naiintindihan ang aking artistic expression." Ngumiti si Sinag habang pinapanood sila, ang kanyang kapatid, ang kanyang pamilya. Ang sugat mula sa bala sa braso ni Lucas ay nag-iwan ng peklat, isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ito rin ay isang simbolo ng kanyang katapangan. Si Lucas ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang bagong buhay. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pagkatao. Sa halip, pinagsama niya ang 2 mundo. Siya pa rin si Diwa, ang pintor. Ngunit ngayon, siya na si Lucas Alvaro, ang artist na may misyon. Ang mga pader ng mga eskinita ay pinalitan niya ng malalaking canvas sa mga community center at mga bahay ampunan, nagdadala ng kulay at pag-asa sa mga lugar na dati kulay abo. Si Liwayway naman ay hindi na isang kasambahay. Sa pagpupumilit ni Sinag, siya ngayon ang namamahala sa bagong proyekto ng Alvaro Corporation. Isang proyekto na malapit sa puso nilang lahat. "Handa na ba kayo?" tanong ni Sinag, tumatayo. "Mahuhuli na tayo sa sarili nating event." Mamaya ng araw na yon, sa harap ng daan-daang tao, mga mamamahayag, mga social worker, mga pamilya, nakatayo si Sinag Alvaro sa isang entablado.
Sa kanyang likuran ay isang malaking banner na may nakasulat na The Hiraya Foundation, Finding Hope, Rebuilding Families. Sa loob ng 30 taon, nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Hindi na ang malamig na boses ng isang CEO, kundi ang boses ng isang kapatid, isang nakaligtas. Ang buhay ko ay binuo sa paghahanap sa isang nawawalang piraso ng aking pagkatao. Ang aking kapatid. Tumingin siya sa audience kung saan nakaupo sa unahan si Lucas at Liwayway. Ngumiti sa kanya si Lucas, isang ngangiting puno ng pasasalamat. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Liwayway at sa simpleng kilos na yon, nakita ni Sinag ang isang pag-ibig na namumuo. Isang pag-ibig na ipinanganak mula sa trahedya at pinalakas ng pag-asa. Natagpuan ko na siya, pagpapatuloy ni Sinag. At sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang isang katotohanang mas madilim pa sa aming inaakala, na hindi lang kami ang biktima. Maraming bata ang nawawala. Maraming pamilya ang nasisira. Hindi na namin kayang baguhin ang aming nakaraan. Ang sakit, ang mga taon na nawala, ay mananatili roon magpakailanman. Ngunit kaya naming baguhin ang hinaharap para sa iba. Ngayon, inilulunsad namin ang Hiraya Foundation. Hiraya, isang salitang nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at pangarap. Ang pundasyong ito ay magiging isang ilaw para sa mga pamilyang nasa dilim. Magbibigay ito ng pondo, teknolohiya, at suporta para hanapin ang bawat nawawalang bata. Dahil walang pamilya ang dapat maranasan ang aming naranasan. Bumaba si Sinag sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Sinalubong siya ng yakap ng kanyang kapatid. I'm proud of you, kuya. Bulong ni Lucas. Ang salitang kuya ay musika sa tainga ni Sinag. Kinagabihan, ang tatlo ay nagtungo sa isang lugar na tahimik, ang sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanilang mga magulang, nag-alay sila ng mga bulaklak at katahimikan. Itay, inay, sabi ni Sinag. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Lucas. Nahanap ko na po siya. Umuwi na po si Lucas. Tumingin si Lucas sa mga pangalan na nakaukit sa lapida. Hindi niya sila maalala, ngunit naramdaman niya ang isang koneksyon, isang kapayapaan. Sa kanyang tabi, tahimik na inilapag ni Liwayway ang isang bulaklak para kay Elena, ang kanyang ina, na ang puntod ay nasa malapit lamang. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang liwanag nito ay tumama sa kanilang mga mukha. Ang sinag ng pag-asa. Nakatayo sila roon, hindi na 3 taong pinagtagpo ng isang malagim na nakaraan, kundi isang pamilya, pinagbuklod ng pagmamahal at pinatibay ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang kanilang kwento ay isang testamento na kahit sa pinakamahabang gabi, palaging may darating na bagong liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinag, Diwa at Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ng pamilya ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang dilim, at ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kailanman namamatay. Ang aral ng kwentong ito ay simple lang po. Huwag tayong bibitaw. Kahit gaano kabigat ang pagsubok, kahit gaano katagal ang paghihintay, ang pagmamahal ay palaging hahanap ng paraan. At ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili, ang tunay na susi sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong mga puso't isipan. Kung meron po kayong mga kwentong nais marinig sa hinaharap, mas madrama, mas nakakakilig, o mas puno ng aksyon, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,